Breakfast muna tayo. Ang dami ko pang gagawin, mga guys. Kaya, ayan, kakain daw si Stewart ng strawberries. At si Eris naman, hindi ko alam kung anong gusto niyang kainin ngayon. Ganyan naman siya pag bagong gising, ayaw niya munang kakain. Tapos, hindi kasi sila maano sa kanin, mga guys. Basta ano ang kinakain nila, more on fruits. Even me now, since I have diagnosed with tumor, I'm just eating fruits like apple, and then I squeeze some grapefruit or oranges, and then that's one glass a day. Yun ang ini-squeeze ko, tapos yun ang inumin ko bago ako mag-breakfast. Tapos, ito naman, minsan ginagawa ko siya, pag hindi ako kumain ng tanghalian, ito yung lunch ko, gagawa ako ng smoothies. Tapos anuhin ko siya, yung kale at spinach, I will mix them with, sometimes I will mix with bananas, or I will mix them with one orange or celery. Pero yung celery kasi na andun pa sa kabila, sa Caravan, hindi pa namin kinuha yung mga frozen doon kasi wala nang fridge pa, hindi pa dumating yung fridge. And then I just mix them with anything like, yung mga prutas, like that. Pero hindi naman yung minsanan mo siyang i-mix everyday. It's like, it's up to you if you want to gawin mo siyang mga orange with spinach only, and then you mix with celery or banana and avocado, like that, kiwi, kasi ganun ang ginagawa ko, mga guys. And then the strawberries, ganyan, minimix ko din siya kasi maganda daw ang berries sa mga sa pagpatay ng cancer cells. Sabi dun sa napanood ko na doktor. Pati rin si Dr. Ong, pinapanood ko, mga guys. Ang dami kong natutunan kay Dr. Ong, kay Dr. Alvin, at saka yung mga doktor na European doctor. At saka yung meron ako napanood na isang doktor din sa sa Asian doctor siya from Malaysia. Siya maganda rin ng niya about sa magandang discuss niya about sa kung paano how you can starve cancer, ganyan. Tapos sinabi niya din doon kung ano yung avoid na kainin ng cancer at magandang kainin para sa pagpatay ng cells cancer, ganyan, para hindi siya tumubo ba na Kaya maganda rin, mga guys, yung mag-research. Hindi mo pwedeng kainin para sa yung mga, kung meron kang diabetes, kung meron kang mga iba't ibang sakit na at least alam mo na iwasan, ganyan. Hindi porke na sasabihin mo na, minsan kasi merong tao na pag may sakit na sila, tapos sasabihin nila na ganun din naman na mamamatay ako, ganun. Hindi ganun, mga guys, lalo na pag mayroon tayong mga mahal sa buhay na nagmamahal pa sa atin, di ba? Kaya ingat-ingat tayo sa ating mga kinakain. Dahil minsan ang kinakain din natin ang nagbibigay sa atin ng sakit. Sa atin din, kasi lahat naman kasi ng sobra ay masama, di ba? Kumbaga, pag uminom ka ng alak, dapat ang pag-inom ng alak, hindi naman sobra-sobra. Maganda naman ang pag-inom ng alak, pero hindi naman yung sobra. Ganun. Kagaya ko, yung sleeping pills na Pukando, ginawa ko siyang maintenance. Yun pala ay isa siyang laxative, kaya parang maintenance ko na din yun. Kaya doon, nung nag-stop na ako, naging side effect na niya ang hindi ko pag-tae. Kaya naipon na lahat ng bakterya doon sa loob ng aking tiyan. That's why I got this disease. So, blow that out. No, do not touch that candle, okay? Blow it out. Do not blow because smell, especially the flies. Because flies is afraid with the candle. Yan ang sabi nila ay paano daw ng baho, ay ng amoy, tapos bugaw daw ng langaw, di ba? Okay, come now in the table, Stewart. Come, you eat now.